Habang nag-aantay si Tuper sa gilid ng eskwelahan, puno ng pag-asa ang kanyang puso. Inaasahan niyang darating ang batang mayaman na nangako sa kanya na maglalaro sila. Ang ganda nga siguro mag-aral sa ganitong eskwelahan, pero parang panaginip lang. Paano ba naman ako makakapasok dito kung tanging pagkain namin ay galing sa basurahan? Isang pangarap na malabo, pero sana balang araw magkaroon ng pag-asa kahit sa tulad ko. Tuper! Biglang may narinig siyang tinig mula sa likod. Lumingon si Tuper. Si Betty iyon. May dalang supot at ngiting walang halong panghuhusga. Sorry ha kung natagalan ako. Ito, may pagkain akong dala. Napatingin na lang si Tuper at nabigla. Hindi dahil sa tinapay, kundi sa kabaitang hindi niya inaasahan. Alam mo ba, ito yung baon ko kanina sa recess. Hindi ko kinain kasi alam kong hindi ka pa kumakain. Ibibigay ko na lang to sa'yo. Napangiti si Tuper. Agad niyang tinanggap ang tinapay at halos hindi nakapagsalita. Ang sarap-sarap sa pakiramdam na may isang tao palang ganito sa mundo. Kagaya ni Betty, na handang tumulong at hindi nanguhusga sa kung ano ka man o anong itsura mo. O sige, kumain ka muna para may lakas ka. Pagkatapos mo kumain, maglaro tayo! O sige, Betty. O bakit malungkot ka, Tuper? Ayaw mo ba yung binigay kong pagkain? Hindi. Iniisip ko lang, Betty, na sobrang bait mo. Alam mo bang ikaw lang nagbigay sa akin ng ganito? Ano ka ba, Tuper? Magkaibigan na tayo! Lahat ng tao dito sa mundo, pantay-pantay! O sige na, Tuper! Kainin mo na yung pagkain mo para maglaro na tayo! Ha! Ha! Hindi ako nahuli! Huliin mo ako! Naglaro sila sa tabi ng eskwelahan. Habulan, taguan, tawanan. Si Tuper, sa unang pagkakataon, ay masayang masaya. Sa kabila ng pagkakaiba nila sa buhay, isang masayang sandali ang nabuo. Isang larong puno ng tawa at pag-asang may taong handang tumanggap. Ngunit hindi nagtagal, may dumating na motor. Bumaba ang ina ni Betty. Galit na galit ang mukha nito nang makita ang anak na kalaro si Tuper. Bete! Ano ginagawa mo? Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na huwag kang lumapit sa maruruming bata? Tignan mo nga yan! Mukha bang anak ng matinong pamilya? Lumapit ang nanay. Tiningnan si Tuper mula ulo hanggang paa na may pagkasuklam sa mga mata. Bakit mo hinayaan ang sarili mong maging ganyan? Ang baho mo! Ang dumi-dumi mo! Wala kang karapatan na makihalubilo sa anak ko! Napayuko si Tuper. Pilit niyang pinigilang hindi mapaiyak. Alam ko naman, wala na akong lugar sa mundo nila. Pero, kailangan pa ba akong tapakan ng ganito? Lumapit ang nanay at sa tindi ng galit, itinulak si Tuper papalayo. Ano ka sa anak ko? Tuper, okay ka lang? Halika dito, anak! Huwag ka nang mapapakita, ha? Narinig mo? Hindi lahat ng tao kayang patawarin ng mundo! Natumba si Tuper sa simentadong kalsada. Nasugatan ang siko at tuhod niya. Pero hindi siya umiyak. Mas masakit ang sinabi kesa sa sugat. Matama na! Wala siyang ginagawang masama! Kaibigan ko siya! Kaibigan? Sa isang pulube? Gising, Betty! Hindi tayo tulad nila! Hindi tayo bumababa sa ganyan! Halika na! Umuwi na tayo!
Hinila ng nanay si Betty. Pilit siyang pinapalayo habang si Betty ay umiiyak at lumilingon kay Tuper. Tupper, sorry! Sabi ka na! Babalikan kita, hindi kita iiwan! Si Tuper, nananatiling nakaupo sa kalsada. Sugatan, tahimik ang paligid. Sakay! Habang papasakay sila sa motor, hindi pa rin maalis sa isip ni Betty si Tuper. At sa puso niya, gusto niya itong balikan. Sa murang edad, natutunan ni Tuper ang isa sa pinakamahirap na katotohanan sa mundo. Hindi lahat ng mabuting puso ay tinatanggap, pero kahit sugatan, kahit niyurakan, pinangahawakan niya ang isang pangako na may isang kaibigan na bumalik at nagsasabing hindi kita iiwan. Kinabukasan, si Betty ay palihim na bumalik sa lugar kung saan nila huling nakita si Tuper. Naglakad siya sa mga eskinita, tumingin sa bawat sulok, pero hindi niya nakita si Tuper. Lumipas ang ilang oras, pagod na si Betty, halos susuko na. Pero sa isang sulok ng isang bakanting lote, nakita niya si Tuper, nakaupo, umiiyak. Tupper! Nagulat si Tuper sa pagdating ni Betty, pero agad siyang tumayo at lumapit. Tupper, kanina pa kita hinahanap. Patawarin mo ako sa nangyari kahapon. Kasalanan ko to lahat. Betty, akala ko hindi na kita makikita ulit. Pero huwag kang humingi ng tawad. Hindi mo kasalanan yon. Hindi ko dapat hinayaan na mangyari yon. Kaibigan kita, Tupper. Patawarin mo ako, please. Wala kang kailangan ihingi ng tawad. Masaya na ako na andito ka pa rin. Kaibigan pa rin kita, Betty. Tupper! Nagyakapan sila ng mahigpit na mahigpit. Sa sandaling iyon, naramdaman nilang hindi sila nag-iisa sa laban. Habang nag-uusap sina Tuper at Betty, may isang batang lalaki na dumaan at tumingin kay Tuper nang may paghamak. Yak! Ang dumi mo naman! Bakit ka nakikipaglaro dyan, Betty? Hindi pa man sumasagot si Tuper, tumayo na si Betty sa harapan niya, matapang. Hindi mo siya kilala! Kaya wala kang karapatang husgahan siya! Hindi porket marumi yung damit niya, masama na siyang tao! Lahat tayo, pantay-pantay! At hindi mo alam ang pinagdadaanan niya! Napahiya ang batang lalaki. Tiningnan niya si Tuper at nakita niya ang katotohanan sa mga mata nito. Pasensya na. Hindi ko alam. Sorry, Tuper. Tahimik si Tuper ng ilang segundo. Napatingin siya kay Betty. May ngiti itong nagbibigay ng lakas. Huminga siya ng malalim. Okay lang. Mas masakit yung sanay ka ng hindi pinapansin. Pero mas masaya pala kapag may taong tumingin sa'yo, hindi dahil sa itsura mo, kundi dahil sa puso mo. Nagulat ang batang lalaki. Tumango siya at bigla na lang sumama sa kanila. Tatlo na silang naglalaro. Masaya, walang halong panghusga. Sa mundo ng mga bata, minsan sapat na ang kabutihan, ang pag-unawa at ang isang tinig ng may tapang. At sa araw na ito, si Tuper ang naging tinig ng lahat ng takot, ng lahat ng mga natutong manahimik. Lumipas ang ilang oras, naglakad pa rin ang ina ni Tuper sa kalsada, pagod at gutom, habang patuloy na naghahanap ng makakain para sa anak. Isang mayamang babae ang dumaan. May kausap siya sa telepono. Abalang-abala, at may bitbit na mamahaling bag. Halatang may mahalagang laman. Hindi niya namamalayan, may lalaking palihim na sumusunod sa kanya. Tila may masama itong balak.
Abalang-abala pa rin ang mayamang babae sa pagtawag hanggang naglalakad sa gilid ng kalsada. Biglang sinunggaban ng lalaki ang kanyang bag. Napasigaw ang babae. Yung bag ko! Yung bag ko! Tulong! Tulong! Yung bag ko! Nagulat ang ina ni Tuper sa malapit na lugar. Hindi nagdalawang isip, hinabol niya ang snatcher. Kahit pa, hirap at pagod na siya sa kabila ng gutom at pagod. Pinili ng ina ni Tuper ang gumawa ng tama. Sinubukan niyang agawin ang bag sa lalaki. May konting tulakan. Nasuntukan siya, natumba siya. Ngunit bago tuluyang napatakbo ang lalaki, hinabol niya ulit at sa huling lakas na natira sa kanya, nagawa niyang agawin ang bag. Hingal na hingal at sugatan. Lumapit siya sa mayamang babae at inabot ang bag. Ito po, buti po hindi niya nakuha. Pero imbis na pasalamatan, tiningnan siya ng masama ng babae. Modus tulo! Kasabot ka! Magaling ka lang umarte! Alam ko na yung estilo nyo! Tatawag ako ng pulis at ipapakulong kita! Nanlaki ang mata ng ina ni Tuper. Halos hindi siya makapaniwala. Kayong mga pulubing magnanakaw na walang ambag sa mundo, dapat lang kayo makulong! Ginawa ko lang po yung tama. Tama? Tama ba yung magnakaw? Magtrabaho kayo! Kayo wala kayong narating sa buhay kasi mga batugan kayo! Humanda ka! Ipapakulong kita! Pulis! Pulis! Tulungan niyo ako! Ninakawan ako ng pulubing ito! Pulis! Nagsimulang magsisigaw ang babae. Tinawagan ang security, habang ang ina ni Tuper ay nanatiling tahimik, nanginginig at luhaan. Sa mundo ngayon, minsan, kahit kabutihan ang dala mo, duda pa rin ang tanaw nila sa'yo. Pero ang ina ni Tuper, hindi niya ginawa yun para sa pasasalamat. Ginawa niya yun dahil iyon ang tama. Habang naglalakad si Tuper sa kalye, hawak ang tiyan niyang kumakalam, may nakita siyang isang basurahan. Agad niya itong pinuntahan. Nagsimulang maghukay si Tuper sa basurahan. Nagbabaka sakaling may tirang pagkain, kahit sirang tinapay, kahit tirang kanin. Basta may ipaglaman lang sa kumakalam na tiyan. Minsan, iniisip ko, bakit ganito ang buhay? Habang ang iba'y nagrereklamo sa ulam nilang paulit-ulit. Ako'y masaya na kahit anong mahuhugot ko sa basurahan. At agad niyang kinuha ang tinapay. Tatanggalin ang dumi at kakainin ito ng dahan-dahan na para bang isang mahalagang pagkain para sa kanya. Ang iba, tinatapon ng pagkain. Pero para sa katulad kong wala, bawat butil ng kanin, bawat piraso ng tinapay ay isang biyaya na hindi ko hahayaang masayang. Kita mo naman, sa mukha ni Tuper, gutom na gutom. Hindi mo aakalain na ilang araw na pala siyang gutom. Tuwang-tuwa si Tuper nang nakakain na siya ng isang pirasong tinapay. Pero para sa kanya, hindi ito basta tinapay. Isa itong pag-asa na bukas baka hindi niya na kailangang halukayin ang basura para mabuhay. Ayan, nabusog din ako sa kinain kong tinapay. Kaya naman, sa sobrang busog ni Tuper, nagpahinga muna siya sa gilid ng bahay ng mayaman. Hoy bata! Dito ka naman nagtatambay! Hindi natambayan dito! Lumayas ka dito! Pasensya na po. Sandali lang po. Wala akong pakialam! Layas! Layas! Aray! Wag ka na ulit babalik dito, pulube! Ang baho-baho mo! Walang awa siyang itinaboy ng mayamang lalaki. Para bang aso lang si Tuper sa paningin niya. Minsan iniisip ko, may halaga ba ako sa mundong to? Para bang kahit saan ako magpunta, lahat gusto itapon ako na parang basura.
At lalayo na nga ang kawawang si Tuper. Habang nakaupo si Tuper sa gilid ng kalsada, pagod at gutom, tahimik niyang pinagmamasdan ang mga taong naglalakad, mga nakaayos na pamilya, mga batang masaya at mga estudyanteng papasok pa lang sa paaralan. Ang bigat naman ito! Napansin niya ang isang batang may dalang bag. Malinis at maayos ang uniforme. Ang baon ko Dahan-dahan lumapit si Tuper, parang nahuhumaling sa kasuotan ng bata, Ayan, ang lalo na sa bitbit nitong bag. sarap na! Ang ganda naman ng bag mo! Nag-aaral ka ba? Oo, papunta pa lang ako sa school. Excited na akong pumasok. Ngumiti si Tuper na may halong lungkot. Masaya ba yon? Oo, ang saya sa school. Ang daming laro, madaming kaibigan, tapos may masarap na pagkain. Ang saya siguro yung may recess, may baon, may upuan sa loob ng silid-aralan, yung may guro ka nagtuturo, at hindi yung gutom ang magtuturo sa'yo kung paanong mabuhay. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at mahina niyang hinawakan ang braso ng bata. Hindi niya napansin na madumi ang kanyang kamay. Iniwanan ng mabahagyang mansa ang puting uniforme ng bata. Ay, madumi! Diyos ko! Bakit minawa ka ng anak ko? Napakadumi mo! Baka mahawa pa siya sa sakit mo! Mabilis na tinakpan ang kamay. Napayuko na lang si Tuper. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Tingnan mo ang ginawa mong dumi sa damit niya! Alam mo ba kung magkano yan? Hindi mo kayang bayaran yan kahit maghirap ka pa sa buong buhay mo! Tara na, anak! Muling hinila ng ginang ang kanyang anak at lalayo na sila. Sa susunod ha, huwag mo nang kausapin ang mga ganyan na walang narating sa buhay! Nag-isang palaboy! Tara na, anak! Tahimik lang si Tuper, nakatingin sa papalayong mag-ina. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, madumi, puno ng alikabok at sugat. Hindi niya alam kung saang parte ng sarili siya dapat mahiya, sa pagiging marumi niya o sa katotohanang hindi siya kailanman naging katulad nila. Nanginginig ang labi niya, hindi na kayang pigilan ang pagbagsak ng luha. Iiyak na lang siya ng tahimik, tititig sa langit na para bang naghahanap ng sagot, pero wala siyang natanggap kundi isang malamig na hangin. Nay, gising ka na po, Nay. Anak, andyan ka na pala. Nakahanap ka ba ng pagkain? Opo, Nay. Nakahanap po ako ng pagkain sa basurahan. Hinugasan ko po ito. Dali, Nay, kain po tayo. Pasensya ka na, anak. Hindi kita may pagluto ng masarap na pagkain. Inay, okay lang po. Basta magkasama po tayo. Masarap na po lahat ng pagkain. Pasensya na talaga, anak. Hindi ako mayaman. Wala akong magagarang damit o masasarap na pagkain. Pero meron ako isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit sino. Isang inang mahal na mahal ako. At sa mundong puno ng panghuhusga, ito ang bagay na pinapahalagahan ko ng higit sa lahat. Kinaumagahan, tulog pa rin si Tuper sa gilid ng kalsada, habang ang mga sasakyang dumadaan ay walang pakialam. Isa-isang naglakad ang mga estudyante. May kanya-kanyang baon, may masayang kwentuhan, habang si Tuper, niwala man ng panibagong damit o pantakip ng ginaw sa umaga. Habang natutulog si Tuper sa gilid ng kalsada, may biglang kumalapit sa kanya. Dahan-dahan siyang dumilat at bumungad sa kanya ng isang batang babae, naka-uniforme. Parang nakita dati. Ikaw ba yung batang may magandang bag? Yung tinanungan ko dati kung masaya ba sa school? Oo nga, no? Ikaw pala yung batang lumapit sa akin dati, yung nahawakan ako, tapos nagalit si Mama. Oo, ako nga yun. Pasensya ka na talaga, ha? Hindi ko lang talaga mapigilan. Gusto ko lang naman sanang maramdaman yung mundo na meron ka. Okay lang yan. Di ko na rin sinabi kay Mama. Pero, lagi kitang naiisip simula noon. Bakit lumapit ka ngayon?
Kasi nakita kita ulit, natutulog ka pa rin sa kalsada. Wala ka bang bahay? Baka magkasakit ka niyan. Tapos, wala ka pang sapin, malamig pa naman. Ah, wala talaga akong bahay. Kahit saan-saan lang ako natutulog. Yung tinatawag naming bahay, gawa lang sa sako. Pinagpatong-patong lang namin sa tabi ng basurahan. Yung mama ko lang ang natutulog doon. Tapos ako, dito na lang para hindi na kami magsiksikan. Napayuko na lang ang bata, tahimik, at ilang sandali. Bata, sa'yo na lang to. Hindi ko na to kakainin. Kunin mo. Kasi mukhang hindi ka pa kumakain. Sige na, kunin mo na. Huwag ka nang mahiya. Salamat talaga bata ha. Alam mo ba, ilang taon na akong hindi nakakain ng ganito. Ang saya-saya ko ngayon. Kasi kahit ganito ako, may mga tao pa rin gustong bigyan ako ng mga pagkain. Ano ka ba? Simula ngayon, kaibigan na tayo. Talaga? Kaibigan na tayo? Kaibigan na tayo. Hala, lagot. Late na ako sa school. Mauna na ako, bata. Kasi may pasok pa ako. Sige, bata. Alis na ako, ha? Sige, mag-ingat ka. Salamat sa pagkain, ha? Wow, ang sarap-sarap naman ito. Habang papalayo si Betty, bigla niyang naalala na nakalimutan pala niyang itanong kung ano ang pangalan ng batang pulubi. Ay, nakalimutan ko palang itanong kung anong pangalan ng bata. Oy, bata! Ano yon? May nakalimutan ka ba? Hindi ko pala natatanong. Ano palang pangalan mo? Ako nga pala si Tuper. Tuper? Gusto mo laro tayo mamaya pag uwi ko sa school? Ha? Gusto mo makipaglaro sa akin? Bakit? Ayaw mo ba akong kalaro? Gustong gusto kita kalaro. Yun naman pala Laro tayo mamaya, ha? O sige. Pero hindi ka ba natatakot sa akin? Tignan mo ako, oh. Ang dungis-dungis ko. Tapos, ang baho-baho ko pa. Hindi ka ba nang didiri? Hindi. Hindi naman ako nagbabase sa kung anong hitsura o amoy ng tao. Ang importante, magkaibigan naman tayo, di ba? Oo, magkaibigan tayo. Sige, Tuper. Pasok na ako sa school, ha? Hanggang sa muli, Tuper. Sige, Betty. Bye-bye. Salamat sa pagkain.